What's up guys? Meron tanong si Miss Lorna 91. Sabi niya, hello po, how much is the cost of training po? We are in a compound and we got kids. At what age po ba ng aso mas maganda ang kunin for easier introduction sa family at sa training? Ayan, sa susunod niyang comment, ang tanong niya, kasi gusto daw niya ng Belgian Malinois or BM and ayaw lang niya ng pet, gusto niya maging service or guard dog. Alright, to answer your question po, no, ang mga BM, unang-una, ay sila talaga yung pinaka-versatile, pinaka-matinding mga working dogs pagdating sa K9, police K9, military, security dogs. They're very versatile. They can be used for protection, they can be used for tracking, they can be used sa detection ng explosives man or narcotics. Sits, Logan, sits. Stay. Yan, parang mukha kang maangas. Actually, 10 years old na itong si Logan. He's a Belgian Malinois and kulay lang niya, medyo off-standard lang. He's a bicolor male Belgian Malinois na 10 years old na. Senior dog na siya and hindi na nakataas yung tenga niya because of oral hematoma. But he's very well maintained. SDN, the best dog food in the multiverse. Ang food niya, uy, narinig niya SDN, tumaas ang tenga niya. Okay, relax ka lang. O yan, kasi pagka naka-steady lang siya, mukha siyang matanda. Sige, relax ka lang. Pero totoo niyan, sobrang sigla niyan si Logan. Sobrang agile. And he still has everything that I need for a protection guard dog. Oh, Logan, panik ka nga doon. Up. Get up there. Doon. Here. Up here. Yan, para hindi ka galaw ng galaw. Yan, dyan ka nga lang muna. Okay. So, going back to the question po, no, kapag kukuha po kayo ng Belgian Malinois, ang pinakamaganda po niyan, kagaya ng nabanggit ko na sa ilang mga videos ko before, is kukunin nyo yung puppy pag mga 7 weeks old pa lang. Kapag 1 week na lumipas yung first vaccination niya ng 5-in-1. And of course, dapat regular ang deworming ng puppy from 2 weeks old, 4 weeks old, 6 weeks old, and pagdating ng 8 weeks old, ikaw na magpapatuloy ng bi-weekly or semi-monthly na deworming niya. And of course, wag ka basta-basta kukuha ng mga Belgian Malinois kung kani-kanino mga breeders lang na hindi nila alam kasi ang binibreed nila. Marami mga nagbe-breed ngayon ng Belgian Malinois kaya bagsak presyo po ngayon. Pero kung gusto niyo talaga ng mapapakinabangan nyo long term na talagang habang buhay nyo talaga, hindi nyo pagsisisihan ang kukunin yung aso. Kukunin nyo yun sa magagandang mga linya. So pag sinabi kong magandang linya, ibig sabihin yan, genetics. Yung nanay at tatay dapat ng kukunin mong aso ay makikitaan ng magagandang mga katangian na kailangan po ninyo for a protection or guard dog. Lalo na hindi lang naman pet ang gusto po ninyo. So you want a dog to be smart, number 1, no? Kasi laging sinasabi ng iba, kapag kukuha ka daw ng Belgian Malinois or ng mga working dogs, drive. Lagi silang drive. Pero number 1 for me sa Manalo K9 is intelligence. Yung talino ng aso, yung instincts ng aso. Number 2 na lang yung mga drives nila. Paano nyo mamimeasure yung intelligence? Of course, unang-una, pag kukuha kayo ng puppy, titignan nyo muna yung mga parents kung intelligent ba sila. Okay, so maraming mga aspects ang intelligence. Ang aspects ng intelligence would mean, number 1, yung aso ay nagagamit sa trabaho, kung ano man yung trabahong binigay sa kanya, and effective siya dun sa trabahong binigay sa kanya. Makikita naman po yan, no? And dun sa mga dogs na binibreed namin sa Manalo K9, proven po yung mga linya na yan, na matatalino yung mga asong ginagamit namin, kasi hindi uubra ang mga asong bobo. Ayan. Kasi meron po talaga mga bobong aso. Sabi nila wala daw bobong aso. Pero meron po actually. Depende yan kung ano yung definition nyo ng intelligence. And ang definition ko sa intelligence sa mga dogs ay kaya nila mag-solve ng mga problems. Hindi naman mathematical problems o any school problems like that. Pero yung tipong pag binigyan nyo ng trabaho ay mag-iisip siya ng paraan para magawa yung trabaho niya na yun. So mapapansin niyo yan sa mga dogs na halimbawa, inutusan ninyo, gagawa siya ng paraan. Halimbawa, may magnanakaw, biglang pumanig dyan sa may bakod na yan. Tapos, merong restrictions sa kanya. Anong gagawin niya ngayon kapag may nakita siyang magnanakaw na pumasok doon, tapos hindi siya makadaan doon sa isang normal na mga daanan? Hanap siya ngayon ng butas or ng paraan para maabot yung magnanakaw. And makikita nyo sa mga dogs, no, there are dogs na talagang alerto. Kapag gabi, konting kaluskos, alerto na. You want that kind of
instinct in a dog kasi ayaw nyo yung tutulog-tulog lang. And then, drive is very important din. Yung aso na walang interest na magpakita ng aggression sa mga masasamang tao, mahirapan po kayo niyan mag-train for protection. You have to choose. I'm spending too much time on the choosing process, on the beginning process pa lang kasi yan ang pinaka-importante. If you get a really good dog, a really good puppy, yung training, yung socialization, yung iba pang mga bagay ay madali nang gawin. But if you choose a stupid dog, if you choose a puppy na hindi talaga siya pang working, tapos gusto niya maging working dog, sasakit lang ang ulo nyo and mapoprostrate lang kayo. O sige, relax ka na, Logan. Relax. Okay, dito ka na lang. Up here, Logan. Up here. Yan. Sits. Up here. So, unang-unang cost na titignan niyo po muna dyan is how much you're going to spend sa pag-purchase ng puppy. Okay, bago yung training. And I would say you have to choose yung pinaka ma-afford ninyo na aso, na yung pinaka mahusay na bloodline hanggang ma-afford ninyo. And sa Manalo Canine, we sell dogs na 25,000 or even 35,000 to 50,000 depende sa quality nila at saka sa class nila na tinatawag. If you want a really good dog na very flexible and very adaptable sa iba't ibang mga klaseng trabaho, you're looking at 35,000 for a puppy. Tapos ipapatrain nyo po yun kapag natapos nyo na yung mga puppy shots niya, pag natapos na yung puppy vaccination program niya na 5-in-1 or 6-in-1, tapos natapos na rin yung vaccination niya sa rabies, pwede nyo nang formal training yon. Pero bago dumating dun sa formal training, tuturuan po namin kayo kung sa Manalo Canine kayo kukuha ng puppy, kung anong gagawin nyo between the purchase until sa training proper, anong gagawin nyo at hindi nyo dapat gawin para hindi nyo masira yung drives ng aso, para tumalino pa yung aso habang nasa sa inyo pa lang siya. And when your dog's ready for training, mga 4 months old yan, sisimulan na po natin yung training. Anong unahin? Obedience or protection? I would say dapat po both. Kasi yung simultaneous training ng obedience and protection, magpapangyari na magkakaroon talaga kayo ng maayos na aso dyan. Kasi pag inunan nyo yung obedience, maaaring bababa na yung drive ng aso kasi tatanggalin po yung aggression ng aso sa obedience training. Pag unahin nyo naman yung protection, medyo lalabas talaga yung aggression ng aso at medyo mahirapan na pong ibalik doon sa katinuan yung aso. Mas maganda na isasabay po yan. And yung trainers po natin, alamin nila kung ano ba talaga yung gusto niyo mangyari sa aso ninyo para naka-tailor fit yung training na ibibigay doon sa dog ninyo. Yan, of course you want the dog to be healthy and fit at maganda yung katawan at saka musculature. Pakapakainin nyo rin yung puppy na yon ng SDN. SDN 42 is the best, no, sa lahat ng mga SDN. And then SDN 28 is second best. So if you want to feed your dog the best, you use SDN or Super Dog Nutrition. Kita nyo yung coat niya, no? Hindi ko pinapaliguan yan. Siguro mga 2 months nang walang paligo yan, pero shiny and really thick yung coat niya kahit outdoor dog yan kung saan natutulog. So yung protection training po, basic is 35,000. Yung basic obedience naman po natin, parehong 1 month yan, is 25,000 pesos. Total ng 60,000 pesos ang basic obedience and basic protection. Kapag advanced protection naman, kasama na yung basic protection, 105,000 po yun. Kapag advanced obedience naman, that is 75,000, kasama na po yung 25,000 doon na basic obedience. So ang total, 105 plus 75, 180 pesos po para magkaroon kayo talagang matindi at maayos na trained na protection dog for your family. And iti-tailor fit nga po natin para sa inyo yan. Hindi kasi lahat ng protection dog ay pare-pareho ang ugali, ang training. Depende po kung may mga malilit na bata kayo sa bahay, hindi pwede yung sobrang bangis na aso. Kung meron naman po kayong gusto na talagang matapang talaga yung aso nyo, may level po ng protection yan. Mag-message lang po kayo sa amin para matulungan po namin kayo. Free naman ang consultation. Okay, Manalo Canine has been the best dog school sa Pilipinas so far at nakapag-train na po kami ng mga aso for the military police here and abroad.
from Afghanistan to Iraq to ibang countries pa. Yung pagkakatiwalaan niyo po kami. Message lang po kayo sa amin.